Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, mainit-init pa. Kumpirmado, anak ng dating Presidente Digong na representative ngayon diyan sa Davao ay nag-file ho ng resolusyon na sinusulong niya na kailangan ng masusi na pag-iimbestiga kasama ang kanyang tatay na dating presidente. Dito po sa usapin sa mga human rights violation, kasama dito ang walang habas at pakundangan na pagpaslang sa mga maliliit nating kababayan at marami pang iba. Naku po, hindi ko po lubos maisip kung bakit naisip nitong anak ni dating Presidente Duterte na si Pulong na mag-file ng resolution diyan sa Kongreso para imbestigahan kasama ang kanyang tatay. Nako po, iyan po ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan muna mga kaibigan at pampagana, mainit-init pa. Hindi ko na po alam kung bakit mga naiisip ang ganitong mga senaryo. Diyan ho naman ngayon sa Kongreso. Sapagkat ang tinutukoy ko ho ngayon, mga mahal, kung taga-subaybay, ito pong usapin ng mga pinaslang at pinapaslang di umano and one word biktima ng human right violation ay sinusulong at nagpailo ng resolusyon itong congressman ng Davao na anak ni dating Presidente Digong na si Paulo Duterte. Maliwanag ho, mga mahal kong taga-subaybay, ang unang tatamaan ho nito dito sa sinusulong na resolusyon na pinail ni Paulo Duterte ay ang kanyang ama na ngayon ho ay kasalukuyang iniimbestigahan diyan ho sa Kongreso tungkol dito sa human right violation, operation o plan tukhang na marami hong binawian po ng buhay na pinagsamantalahan po ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ho di umano ng utos ni Duterte na palabasin na nanlaban. Ayan ho ay hindi kuro-kuro. Hindi ko po sariling opinion yan. Tayo ay nagbabase sa mga lumabas na investigasyon, lalong-lalo na po katulad doon ang tinalakay natin sa vlog na ilang oras lang ho ang aking in-upload. Kumpirmado, inimbitahan na ho itong Silas Cañas para tumistigo ho diyan sa Kongreso laban ho dito sa dating Presidente Digong na itong si Las Cañas ho ay dating tauhan at dating membro ng Davao Death Squad na inuutusan ni Digong di umano na paslangin kung sino man ang kanyang pinaslang. Inamin po yan ni Arturo Las Cañas. Abangan po natin yan sa hearing. Ang batang gusto kong ipunto mga kaibigan dito, itong usapin na pag-file ng resolution nitong anak ni dating Presidente Digong na si Duterte. Ano po ang mangyayari dito? Ay parang ugag din to Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Bakit ngayon mo lang ginawa? Nagpapapansin ka na naman Ano Pulong? Di ba? Sapagkat ngayon ay kasagsagan ng hearing at nadidiin ho diyan sa Kongreso dahil may mga testigo, buhay na testigo at sila ang gumawa at kasama dito sa pinapaslang di umano ni Duterte ay talagang harap para isiwalat
ang tunay na napapaloob diyan ho sa pagpaslang na marami ito mga kaibigan. And connection bakit muling natalakay natin at napadaanan yan, yung mga uplantukang na yan. Ano ang nasa isip nitong si Duterte? Itong anak ni Duterte na si Paulo, na pinaiimbestigahan niya ayon sa kanyang resolusyon na pinail diyan sa Kongreso ang lahat na pagpaslang, ang lahat ng binawian di umano ng buhay, ang lahat ng karahasan na nangyayari sa buong naging presidente ng bansang Pilipinas. Ay, loko-loko to. Anong tawa ko doon? Talaga nga mga bangag na tong kampo ng DDS na to. Just imagine, sino-sino ito siguro, wag na natin isama itong dating Presidente Marcos. Ang naabutan ko Simula dito kay Gloria, simula kay Cory Aquino, simula kay, sino pa ba? Benigno Aquino. At simula sa kanyang ama, kasama ang kanyang ama, siyempre itong huli, itong administrasyon. Kasalukuyang administrasyon na Bongbong Marcos. Hindi ko yata nabanggit si Irap. Mahaba-habang posisyon yan. Baka may apo na ako. At baka ika nga ay sa edad ko 69 years old. Bago matapos yung hearing na yan, baka ako ay ika nga po hindi na yata ko abuting 100 taon. Ang tawa ko doon, di ba? Buong administrasyon ng ika nga po ay naging presidente. Just mayo, ano ang nasa isip nito? Alam niyo mga kaibigan, ang kanyang pinail ay mukhang katawa-tawa. Nagbumukhang clown. Ito nga pa niyang resolusyon. Dahil huli na po ang lahat Pangitang-pangita dito na minamind condition na naman ng kaisipan ng taong bayan. Subalit alam ko hindi kayo magpapadala dito. Matatalino itong mga mahal kong taga-subaybay. Napaka tatalino nila. Alam kong hindi kayo magpapadikta sa mga ganitong mga file ng resolusyon. Ako na sanang bigyan dito ng ng counting komentaryo dahil basura Alam nyo, sa kasalukuyan ni napakainit na dinudurog diyan sa Kongreso, itong pagkatao ng kanyang tatay, itong si Paulo Duterte. Kaya gumawa siya ng issue na pag-usapan naman ay iba para malihis ang tuon. Malihis ang pinag-uusapan. Kaya gumawa siya ng imbestigahan lahat. Ang lahat ng naging presidente ng pagmamalupit, di umano. Pasensya na po kung ako'y napapatawa. Dahil mukhang katawa-tawa Diba? Sa palagay niyo ba mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, ano po ang layunin ni Duterte? Sapagkat sa file niyang resolusyon na mag-imbestiga ng lahat ng human right violation, lahat ng naging presidente sa Pilipinas, ay unang-unang tatamaan nito ay ang kanyang tatay. Hindi niyo ba naisip yun? Bumaliktad kung alam ko malawak ang inyong kaisipan. Kung susuriin po natin ang galawan nitong si Paulo Duterte, ay mukhang nilaglag niya ang kanyang ama. Mukhang pinagdiinan niya ang kanyang ama na inuutos niya na imbestigahan ang kanyang ama dito sa usapin ng human right violation. Pasensya na, ang aking mata ay makate. Ba't ba wala tayong cut? Dire-diretso tayo. Di ba, mga kaibigan, ito po ay isang usapin na katawa-tawa. Ito po ay isang usapin galawan ni Duterte na desperado na. Ang kampo na Duterte, itong si Digong, ang kanyang mga anak, kaya't kung ano-ano na lang po
ang naiisipan at nang sa ganun po malihis ang isyo. Ang buong akala po nila ay malilihis ang isyo. But yan po ay paniniwala nila. Dahil alam ko naniniwala ho sila sa kanilang sarili na hindi ka panipaniwala. Ay wala kaming magagawa kung yan ang paniniwala nyo. Mga desperado na po mga kaibigan. Dahil unang-una, ano po ang batayan nila? Dito, magsimula tayo sa panahon ni, sino pa bang naabot natin? Sa panahon ni Fidel Ramos, dating presidente. Sa panahon ni Cory Aquino, ano po ang batayan nila? Sa panahon ni Gloria Arroyo, ano po ang batayan nila para imbestigahan? Sa panahon ni Ira Estrada, ano po ang batayan nila para imbestigahan nitong si Pulong? Paimbestigahan. Sa panahon naman ng kanyang tatay, ay siyempre napakalaki ng batayan. Mga kaibigan, yan ang itatak mo sa iyong puso at isipan, Pulong. Dapat nakapokus ka, Pulong, sa iyong resolusyon. Sa iyong tatay na dapat talagang imbestigahan, hindi kung sino-sino na naging presidente. Yan ang gusto kong ipunto dahil mayroon pong batayan, mga buhay na testigo laban ho dito sa iyong ama na dating presidente. Yan ang gusto kong ipalaala, baka nakakalimutan mo. Pulong, naku po. Di ba mga kaibigan, naniniwala po ba kayo? Gusto ko pong humingi ng tulong sa inyo. Isang public opinion lang. Naniniwala po ba kayo na may sapat na batayan, matitibay na ebidensya laban ho dito kay Duterte na iniimbestigahan ngayon sa Kongreso dito po sa usapin na human rights violation, usapin ng tukhang, mga kaibigan? Ano man ang inyong reaksyon? Diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. So, maliwanag po dito ay nagfile po ng resolusyon ang kanyang anak diyan sa Kongreso na sinusulong po na lahat po na naging presidente ay imbestigahan dito po sa nga po human rights violation. Lahat po nandun na. Pagpaslang, pinapaslang di umano. Na isang basura na wala po siyang batayan. But dito, inuulit ko sa kanyang tatay, hindi po basura ang nangyayari dahil mayroon pong sapat at matitibay na ebidensya na magpapatunay na sangkot dito si dating Presidente Digong sa tinatawag na human right violation o plantukhang kung ano ang nakapaloob doon na hindi po dapat ginawa, mga kaibigan. Okay, alright. Abangan po ang latest update dito po sa usapin na pag-iimbestiga diyan po sa Kongreso. At bibigyan ko po kayo ng may init na nangyayari diyan. Sa susunod natin vlog po ay abangan at siyempre diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Isang like lang po sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palapakan.